Ayan, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Yes, Lord. Tunay nga po na mag-ina, matapat ang ating Panginoon. Ayan. Sa gabi pong ito, tayo po ay magpasalamat at hingin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa gabi nito. Tayo po ay manalangin. Madakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupulit ng papasalamat sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa maghapon na kami po ay binigyan niyo, Panginoon, ng malakasan, pag-iingat sa bawat isa sa amin, pagpapala, Panginoon, na nandyan lagi na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, para sa tugunan ng aming pong mga pananalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na ikaw, Panginoon, ay aming pupurihin. Pasasalamatan, Panginoon, sa gabi nito. Salamat, Panginoon, at sa oras na ito, patuloy po kami lumalapit sa iyo at papakumbaga. Ano man po, Panginoon, ang nasumpungan niyo sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga naisip, Panginoon, na gawa ng aming mga kamay, Lord, at papakumbaga po kami sa iyo. Inisip niyo po kami, Panginoon, upang sa gabi ito, Panginoon, maging marapat po ang aming buhay, na ikaw ay aming sambahin, na ikaw ay aming papulihan, Panginoon. Ikaw ay aming mapapulihan sa pamagitan ng aming mga pag-aawitan. Lord, salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na dakila, nandyan lagi, Panginoon, ang kapatawaran, na lagi naman po ginagawad po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. At sa oras na ito, patuloy po kami lumalapit sa iyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga awitan sa gabi ito. Pagpalain niyo ang mga awitin na hinanda po ng aming kapatid, na ito po ay aming pumaitas sa iyo. Sa pamagitan, Panginoon, ng mga awitin na ito, ikaw ay siya namin masamba, mapapulihan, Panginoon, sa gabi ito. Bigyan niyo po ng karunungan aming kapatid na Francis, Panginoon, maging sa buhay ni Pastor. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng karunungan na mapangunahan ang mga awitin na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, maging sa mga salita mo na aming pong maririnig sa gabi ito. Pagpalain niyo po ang buhay ng aming kapatid na Brenda, Panginoon. Gamitin niyo lamang siya bilang isang daluyan na yung mga salita. Bigyan niyo po siya ng higit na karunungan na bawat lumabas sa kanyang mga labi sa gabi ito, Panginoon. Ito po ay tumimo sa aming mga puso, mga salita mo na ito, Panginoon. Padaluhin mo po ito sa kanya at mananasan po niya yung mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito. Patuloy na po na hinihin po namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na makasama po namin sa gabi ito. Alisin niyo po, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, Panginoon, ay focus lamang namin sa iyo ang aming mga buhay sa gabi ito. Salamat, Panginoon, maging sa mga kapatid po namin na sa oras na ito ay patungo pa lang sa lugar na ito upang ikaw ay purihin sambahin. Ingatan niyo po ang kanilang buhay. Salamat, Panginoon. Paunin po namin sa aming pag-uwi ang iyong pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin at katugunan sa lahat ng aming mga pananalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa ipo namin, pinakamataas po ang pagpupuri at pasasalamat sa tanging makapangyarihang pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Yes, Lord. Amen. Pakibati mo na yung katabi mo na magandang gabi sa iyo, kapatid. Tapos balikan mo siya, sabihin mo sa kanya, salamat. Kasama kitang sasamba sa Panginoon. Amen? Yan. Sabi nga po sa aklat po ng Juan, chapter 4, verses 23 to 24, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga. Sabihin nyo nga po, ngayon na nga. Ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang inanais ng Ama.
24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Bigyan po natin ng malakas na paburing palakpak ang ating Panginoong Diyos. At sa gabi po na ito, sama-sama po tayo na sumambag, magbigay ng pagpupuri sa ating pong Panginoon. Yan, come, sabi nga na ating awitin, come into the presence of our God. Alam natin na ang ating Panginoong Diyos ay nasa ating kalagitnaan, kaya let's enjoy yung presence ng ating Panginoon sa gabi po na ito. Sige po.
close to you. Draw me close to you. Never let me go. Lord, I lay down and lay all down again. To hear you say that I'm your friend. Say to God, Lord, you are my desire. You are my desire. No one else will do. There's nothing else to take your place. To feel the warmth of your embrace and help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. Say you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Minsan pa natin gawin, draw me close to you. Draw me close to you and never let me go. Never let me go. And lay all down again. To hear you say that I'm your friend. Lord, you are my desire. And no one else will do. There's nothing else to take your place. To feel the warmth of your embrace and help me find a way, Lord. Help me find a way. Bring me back to you. Say you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all
gabi po sa ating lahat. Ayan. Yan. Bago po sa aking exhortation, peki lang naman yan. Gusto ko pong pasalamatan ng Panginoon dahil napabilang po yung aking pamangkin na nakapasa sa civil service. Yan. So, ayun po, out of 331,000 na time, ay napabilang po siya sa 50,000 na napasa. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay at nakikigalang po kami at ang aming pamilya. Yan, kasi po, dagdag points po yun sa kanyang trabaho bilang nasa HR department po doon sa RCI. So, ayun po po ang Panginoon na sa kagalangan po talaga nasa pamilya ay may nakakapasa doon sa exam, sa civil service. So, ayun po, yan. Sabi ko nga bakit ito yung i-exert ko para kasing common na yan, yung pagpapatawad o yung paghingi ng tawad. Pero, ayun po talagang, iyon ang nililid kasi sa akin. Kasi po nung minsan may nakausap ako na hirap na hirap talaga siyang magpatawad hanggang magpantay daw po yung kanyang paa. Hindi niya makapatawad yung tao na yun. So, yun, nagkaroon po ako ng kagutuman para mabahaginan siya, pero umalis ka agad, nagmamadali kasi nandun pa yung bahay nila at gabi na naman yun. So one time ko dadalawin ko yun para hindi dapat hanggang nabubuhay siya hindi siya marunong magpatawad kasi po kinabukasan hindi naman natin alam yung bukas, kung tayo ay buhay pa. Kaya, piliin na natin magpatawad ngayon pala. So, yun po yung aking i-exhort ngayon, yung magpatawad tayo. Yan, may mga illustration naman po dyan. Ayan, tungkol sa, kung paano, magpapatawad. Ayan, sabay-sabay po muna natin basahin ang nasa Hebreo 12:15. Sige po. 1, 2, 3, go. Pag-ingatan ninyo ang pagpapalikod sa Espiritu ng Diyos. huwag kayo magtalimang sa mga loob na dahil kayo Sige yung isang ilustrasyon na lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus. Yan. O yung isang muna dahil sa Mateo 18:21-22, yan, lumapit mo si Pedro at nagtanong sa Panginoon kung ilang ulit niya bang patatawarin ang kanyang kapatid na nagkakasala or paulit-ulit na nagkakasala sa kanya. At tinanong niya doon kung makapitong beses ba. At sumagot po si Jesus sa 22, hindi makapitong beses, kundi 70 ulit pa nito. 70 times 7 po. Kaya 490. Na tayo, dapat nagpapatawad. So, naman po yung isa, sa verses 23 naman po yan hanggang 35 na Mateo 18. At isang hindi rin po nagpatawad. Pinatawad naman siya ng hari nung siya ay nagpakutang sa kanya. Pero dumating yung time na nakasalubong niya yung may utang sa kanya, pero hindi niya pinatawad. So, napakasakit nun. Kaya pinagbayaran naman po niya yun. Nakulong siya. At hanggang doon pinagdusahan niya hanggang sa nakabayad siya. So, ayun po. Sabi nga po, kapag hindi ka nagpatawad ay hindi ka rin naman patatawarin. So, yun po isang kwento yung
nabasa ko po na kung saan sa isang lugar lumaki siya, na hindi maganda yung pagturing nila sa kakulay nilang sa hindi nila kakulay na balat. Ayan. Nagkaroon po ng discrimination nung nag-aaral siya. Sabi nung kanya teacher, wala nang halaga. So, magmula po noon yung galit niya natanim na sa kanya. And hanggang sa lumalaki na po siya, pati yung kanyang sama ng loob, lumalaki rin at nadadagdagan. Ayan. Kahit na, sabi niya rito, kahit na nagtitiwala na ako kay Jesus, mas nanalain pa rin ang aking sama ng loob na minsan naging sanhi na kapahamakan ng mga taong nakapaligid sa akin. Yan po yung nabasa natin sa Hebreo 12:15 kanina. And kahit na alam ko minamahal ako ng Diyos at minamahal ko siya, hindi pa rin maialis sa akin ang sama ng loob na nararamdaman ko. Iyon lang po yung naging balakid sa kanya sa relasyon niya sa Diyos. Yung talagang hindi niya matanggal sa puso niya yung galit. And nakakalimutan ko na dapat sikapin natin na makipagkasundo sa ating kapwa dahil hindi natin makikita ang Panginoon kung hindi natin gagawin ito. Yun naman po yung nasa talata 14 ng Hebreo 12:14. And yun po dumating yung mga taon, araw, na napagtanto niya na masyado ko nang hinayaan na lumaki ang aking sama ng loob na para bang isang ligaw na damo. Ligaw na damo na hinayaan na lang niyang tinapon yung ligaw na damo na yun. Pero nag-ano pa rin, kumbaga, yung mga damo na yun, nagsitaasan. Alam niyo naman po yung damo, maaraw at umuulan man at umaaraw yan, talagang hanggat hindi mo yan ginagapas, talagang tumataas siya. So yun po yung naging yung kwento niya sa kanyang buhay. Para bang isang ligaw na damo na pinabayaan na lang din lumago. And sinabi niya pa rin dito na nakalimutan ko rin ang paalala ni Apostol Pablo na makikita po natin na sa Efeso 4:31. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Alisin ninyo ang alamang sama ng loob, pag-alipag-away, pagbubunaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri na masasamang bahagi. Ayan po. Sa pagbabasa pa rin na ng Bible, ayan po, unti-unti po na nagkakaroon siya ng pag-aaral na yung sama ng loob ay hindi na dapat pinatatagal ng ganoon. Katagal. Wala pa kasi nung estudyante siya, elementary siya, hanggang lumaki siya, nagkaedad. So, ayan po, sa Efeso 4:31, sabi niya, pero paano ito nagagawa? Sabi niya doon, paano mo magagawa ng matarawan? So, dahil dito meron pong tatlo na puntos. May tatlong paraan po na itinuturo ang Diyos kung paano po tayo makakapagpatawad. Ayan po yung number 1. Sabay-sabay din po natin basahin. Sabihin mo sa Diyos na nararamdaman mo sa mga loob. Ipanalangin mo na tuluyan itong mawala sa pamamagitan ng pagpapatawad. Pero may tanong na naman po doon sa number 1. Kahit sinabi yan, diyan na sabihin mo sa Diyos ang nararamdaman mong sama ng loob. Pero paano? And sa number 2 po, sige po, basahin po uli natin. Hilingin sa Diyos na tulungan kang patawad. And hindi naman po ibig sabihin nito na agad-agad po itong matututunan dahil ang pagpapatawad ay dumadaan sa proseso. Sa panahon na handa ka ng magpatawad, ay panahon din na handa ka ng
palayain ang iyong sarili mula sa masasakit na karanasan. So, ganun po wala ang pagpapatawad. Ayan, dapat andun yung sincere at nararamdaman kapag kahit sa Diyos ka humingi ng tawad, yung sincerity mo sa paghingi ng patawad, dapat ramdamin din yun ng Panginoon at nararamdaman mo ito. And may tanong na naman po doon, paano na naman ito? So sa number 3 po, basahin po uli natin. Kaya ako nakulitos sa matangal ng Espiritu. Yan. Ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Yan naman po ay makikita natin, mababasa natin, or yan po yung nilalaman ng Gawa 1:8. So, ayan po. Sa mga paraang ito, ang nararamdaman nating sama ng loob ay magpapalitan ng kapayapaan at maipapaabot natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad natin sa ating kapwa. Ayan na, yung pagpapatawad po, ayan na po yung magiging resulta na kapag po tayo nagpatawad. Ayan. So, sige po, sabay-sabay din po natin basahin yung the results of forgiveness. Bitterness turns to peace. God sorrows more freely was We were His mercy when we were. Sa pagpapatawad po nakakapag-release tayo. Sa pagpapatawad po, nagiging totoo na tayo. Unang-una sa sarili natin, sa Panginoon at sa kapaligiran. Ayan, tinatahanan natin, ayan. And sa kapwa natin. Sabi nga, hindi dapat itinatalim ito kasi nga talagang lumalago, tumataas, at hanggat hindi mo ito pinuputol, nandun at nandun pa rin yun. So, ayan, tinutulong po tayo ng ating Panginoon na magpatawad sa ating kapwa kasi sinasabi po sa Mateo 6:14-15 na kapag hindi ka nagpatawad, ay hindi ka rin naman patatawarin ng Panginoon. Ayan, may life, sinikate yung reflection po dito, yan sa ating po, pagpapanalanginan, isama po natin ito, yung reflection na ito, and yan sa ating magiging kapartner, ayan, magtanong tayo, kailan ba natin ito magagawa, ayan po, and, at sino sa araw na ito, sa oras na ito, yung mga tao hanggang ngayon ay meron pa rin tayo kahit konting nararamdaman na, alam mo yun, kahit hindi galit, ayan, patawarin na po natin sila. Kasi po ang Panginoon, nagpatawad siya. Gaya ng pagpapatawad ng Panginoon, ng Diyos sa atin, ito po ay package. Package dahil lahat-lahat na. Ito po, sana kapag tayo ay nagpatawad ganun din, nalimot na yung noon, yung kahapon, yung kanina. Talaga pong nawawala yung kagalakan sa atin kapag hindi tayo nakakapagpatawad. Ninanakaw po ito ng kaaway. Yan, doon po sa aming napapag-aralan sa Covenant, isa po ito sa aming naging lesson, kailan ka ninakawan ng kagalakan. So, ayun po, tinatalakay din namin yung talaga, unang-una sa lahat, magpatawad ka. Yan, salamat po sa gabi nito, sa aking maikling exhortation, mga po ay bahagi din ako ng ilang puntos, or sa mga puntos na ito ay natuto po tayo. At yung banal na spirito po lagi yung ating naanyayahan sa panahon na po tayo ay kailangan magpatawad. Yan, purihin po ang Panginoon sa gabi nito. Yan, sabay-sabay po tayo na yan niyo po manalangin ako. Aming Panginoon, yan, salamat po dahil lagi kang maitinuturo sa amin.
hindi mo lang kami tinuturuan maging tapat, kundi kung paano po kami makakapagpatawad. Package na nga, Panginoon, kagaya ng ginawa niyo sa amin. Nawa maging modelo ka. Lagi ka namin, Panginoon, kapag nakakaranas kami ng iniis ng galit, sinadya man ito, hindi, Panginoon, may time na madali po kasi kami nag-i-spark, nakakapagsalita ng mga hindi karapat-dapat, na hindi naman na po namin ito mabawi. Kaya Panginoon, lagi niyo po kami tuturuan kung paano po kami magpatawad and maging kabutungan po namin yung maibahagi ka po sa iba para sila rin po ay matutong magpatawad. Gaya po ng pagpapatawad na ginawa mo sa kanila at maging sa amin, Panginoon. Walang maliit na kasalanan, Panginoon, na hindi mo nakikita. And wala naman din po, Panginoon, at wala naman din na napakalaking kasalanan na hindi mo kayang patawarin. Kaya pumili ka sa gabi nito, Panginoon, salamat dahil lagi kang may biyaya na kami po ay pinapatawad sa mga oras na kami po ay nagkakasala. Dahil sa biyaya niyo lamang po kami, Panginoon, nakakapagpatuloy, nagkakaroon ng katatagan at ang mga biyaya nito sa hapag po, Panginoon. Kaya kami nakakatindig dahil sa mga ipinapakita mo pa sa amin, ipinararanas mo sa amin ang nagsisilbing katatagan upang kami ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Purihin ka sa gabi nito, ito po aming panalangin na may pagpapasalamat sa natatanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Salamat. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, oras na makikinig sa ating Panginoon. Hayaan kong basahin ko sa inyo ang unang Tesalonica, Kabanata 5, talatang 17 hanggang 19. Sabi po dito, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Ayan, alam naman po natin yung sitwasyon ng ating bansa. Yan na yung lindol, yung kagutuhan sa ating mga namumuno. Yan, maging sa DPWH. Yan, yung korupsyon na nangyayari. Yan. Ano po ba yung susi para po mapagtagumpayan po natin yung ganitong mga sitwasyon. Ayan. Tutulog po tayo sa ating Panginoon. Sabi niya, mas higit na tayo ay tumulog sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat kaysa sa mga tao na hindi naman din nakakatulong. Mas higit ang Diyos ang makakatulong sa atin. Po ba? Kaya po, sa gabi ito, mag-partner po tayo. Huwag po tayo ng ating ka-partner para po sa atin. Pananalangin, personal na pananalangin na para po sa ating mga papanalangin. Sige po, mga kapatid, alam mo tayo natin ka-partner. Ito mga kapatid, panalangin po tayo. Tayo po tayo. Sama-sama po natin panalangin ang ating body of Christ. Ito po yung prayer items po natin sa araw na ito. Sige po mga kapatid, sabay-sabay po natin panalangin. Yes, Lord, pasaran at
sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat. Patuloy nga po, O Diyos, na tinutulog po namin yung mga prayer requests na magkaman din po namin nabanggit ang iba pa. Lord, alam po namin na may malaking Diyos kami na handang tumugon sa aming mga itinulog na panalangin. Kaya ng Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo, sa pagpapala mo, na alam po namin na ikaw ang magbibigay ng katugunan sa tamang panahon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Bagay sa amin pong pagbibigay, patuloy nga po, O Diyos, sa pagpalain mo, bawat kamay na magkakaloob, patuloy nga po, O Diyos, ng mga salapin ito, O Diyos, magpagpapala ito, ay magamit po sa ikalalago pa ng iyong kaharian dito sa lupa. Purihin ka, madakila ka. Ito po ang aming samang dalangin sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po Panginoon, nagpupuri at papasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong gabi po na ito sa aming pong kasama po pagpapalalanginan ng Panginoon. Salamat sa inyong banal na Espiritu na patuloy na sumasama sa aming Panginoon na kami po ay nagpupuri, sumasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat din po Panginoon sa inyong mga salita na aming pong mga narinig, nabasa po Panginoon, patuloy Lord na nawa. Tumingo ito sa aming mga puso, isipan, at magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga espiritual na buhay. Salamat po Panginoon, mag-isa lahat ng aming po mga dinalangin, prayer request man namin ito po Panginoon, yung aming po mga prayer item po Panginoon, po namin na sa mga panahunan, pero kalooban po Panginoon, ito po ay aming kakamtan po Panginoon ng inyong masagalang pagpapala, masagalang pasagutan sa lahat ng aming po mga idinalangin po na ito. Salamat po. Bagi sa amin po pag-uwi po Panginoon, sa amin po mga tahanan, Lord, kung paano niyo po kami ginabayan sa pagtungo namin sa lugar po na ito, Lord, dalahin po namin ng iyong pagsama, pag-iingat din po sa aming pag-uwi, ay pag-uwi po namin itong maranasan at dagdag din po namin, Panginoon, yung aming po mga mahal sa buhay, na naroon din po yung galang sa kanila po mga puso. Ingatan niyo po, yung bawat isa po sa amin at tagumpay ng gabi po na ito, ay patuloy po namin itong maranasan. Bagi sa amin po mga pagsasalusaluhan, mga pagkain po Panginoon, na aming po kakainin, gabi po na ito, patuloy Lord na linisin niyo po ito na magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na pagkakatawan. Salamat po Panginoon. At patuloy na ikaw po ang siya na mag-iingat po Panginoon, papatnubay po Panginoon sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Naway taglayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nagagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nagagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you.